Muling nanawagan ng ilang kongresista na kanselahin na ang passport ni dating Congressman Zaldico nang mapauwi na siya sa Pilipinas. Malabo na raw kasi nakusa siyang bumalik. Pero posibleng maging debate raw kung paano kakanselahin ang kanyang passport. Nasa frontline na balitang yan si Manan Enriquez. Uuwi pa kaya si Zaldico? Kung sinabotas Representative Toby Tiangco ang tatanungin, halatang halata raw na wala ng balak si Ko na bumalik ng bansa. Imbes daw kasi naharapin ang akusasyon sa kanya sa budget insertion at ghost projects, nagbitiw lang si Ko bilang kongresista. Bukod dyan, inilabas na ng Pilipinas ang 3 sa kanyang air assets na kinumpirma ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Kaya giit ni Tiangco, dapat nang kanselahin ang pasaporte ni Ko nang mapauwi na siya sa Pilipinas. Pero dati nang sinabi ng Department of Foreign Affairs na pwede lang kanselahin ang pasaporte ng isang individual kung may utos ito mula sa korte at tinuturing na siyang pugante. Sa kabilang banda, may nakasaad din sa batas na pwede namang kanselahin ng DFA ang isang pasaporte kung alang-alang ito sa national security. Bagay na ayon kay Tiangco ay pwedeng maging basihan sa pagkansela ng pasaporte ni Ko. Maituturing na raw kasing national security ang flood control scandal dahil sa nangyayaring malawakang protesta kontra korupsyon. Kung national security, hindi ka pwede mag-intay. Dapat agad mong gawin. Ito ba isang national security issue o hindi? Para sa akin, ito isang national security issue. Dahil yung galit ng tao, patindi ng patindi. Pero giit ni mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima, posibleng questionin ang paggamit ng national security concern sa pagkansela ng passport ni Ko. Some people will say that really does not fall strictly under national security, but it can also be. All of this because of the extent and the magnitude of the corruption, it goes into the security of our country. Because now there are talks about destabilization flowing from these allegations of massive corruption. Ang mainam daw ay bilisan ang pagsampa ng kaso kay Ko para makapaglabas ang Sandigan Bayan ng arrest warrant laban sa kanya para makanselan na ang kanyang pasaporte. Sa ngayon, inirekomenda na ng Independent Commission for Infrastructure na sampahan ng kaso dahil sa flood control projects. Si Ko, kasama rin dyan sina Senator Joel Villanueva at Jinggoy Estrada. Pero nakukulangan sa mga pangalang yan ang Makabayan Bloc. Sa dami ng ebidensya, bakit ito lang ang mga pangalang nasiwalat? No? Kailangan pong dinggin ang mga hinaing ng mga mamamayan. Si Tiangco naman naghain ng panukalang bubuo sa Independent Commission Against Infrastructure Corruption. Ilan sa mga kapangyarihang ibibigay sa komisyon ay pagsampa ng reklamo, pagsamsam ng ari-arian, pagpataw ng preventive suspension at paglabas ng hold departure order laban sa mga opisyal na sangkot sa korupsyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.